Ayan. Isang mapagpalang magandang gabi sa ating lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Have a blessed divine hope sa ating lahat. Ngayon ay September 8, 2024 at ang oras ay 9:05 p.m. araw ng linggo. Okay. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at maraming salamat sa apat na elemento, or apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay ang perlas ng silanganan, ang nagmumula sa sikatan ng araw. Mabuhay ang Maharlika Kingdom of God, the Lupasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kaliwanagan, kahinahunan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta ang lahat ng mga kapatiran? Nais ko munang pasalamatan ang ating mga kapatid na patuloy na tumutulong, walang sawang pagtulong sa ating misyon na ginagampanan. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Sa gabing ito ay nawa, ang espiritu ng kaunawaan ay sumasa ating lahat. Okay. Sa gabing ito ay mayroong magandang balita para sa iba at alam ko ay bad news din ito para sa iba. Okay, sa pagkakataon na ito, ang magiging topic natin ay yung tungkol kay Kibuloy. Maraming salamat sa lahat ng mga kapatid na nag-forward ng mga videos, ng mga updates, Dahil ako medyo busy lang konti, Meron akong tinutukan na pangkalawakan. Sabihin mo natin pangkalawakan. Okay. Sa gabing ito, mga mahal kong kapatid, sa issue, sa mainit na balita ngayon that our brother, our kapatid, Apollo Kibuloy ay nahuli na siya, Pero meron tayong mga liliwanaging mga bagay dyan, Binabati ko muna ang ating mahal na kapatid na Apollo Kibuloy, Maging siya ay binabati ko siya sa kanyang pagsuko kasi ang nangyari kasi ay kusa siyang sumuko, Mga kapatid, alalahanin ninyo, nagmensahe ako sa inyo noong September 4 that kusang lalabas yan, kusang lalabas yan ang ating mahal na kapatid. At sa kanyang paglabas, hindi po nangangahulugan, pakiusap ko lang sa ating mga kababayan, Pakiusap ko lang po sa ating mga kababayan, Ayan, nawawala. Pakiusap ko lang sa ating mga mahal na kapatid. Nangyari yung pagkasabi ko that kusang susuko yan, Nangyari siya at puri ng nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat sa patnubay at gabay niya, sa karunungan ipinagkaloob niya sa aba ninyong lingkod. May pakiusap lang ako sa ating mga mahal na kapatid, mga mahal kong kababayan. Nawa maging daan ito sa bawat isa sa atin dahil ang sabi ko nga sa inyo, kusang susuko ang ating mahal na kapatid, ngunit subalit datapwat. Hindi ito nangangahulugan ng kanyang kabiguan. Ito pa rin ay nangangahulugan ng kanyang pagkapanalo. Okay? Naalala niyo ba yung vlog ko nung nakaraan September 4, hindi ako nagkamali, Ito pa rin ay magiging victory niya sa kanyang kusang pagsuko. Ibig sabihin, natalo niya dito si Satanas. Dahil ang mga pangyayari na yan, may mga bagay din sinaalang-alang ating mahal na kapatid na Kibuloy at
sinasabi ko nga sa inyo na hindi yan kabiguan ng ating kapatid na Kibuloy, no? Na kung sumuko man siya, kusa siyang sumuko, di ba? Kusa siyang lumabas, no? At sinasabi ko nga, 4 na elemento ng daigdig ay kikilos yan, no? Ang ibahagi sa atin ng ating kapatid ay buti na lang at may nabaliw doon sa loob, kaya nagsisigaw, kaya ayon. So, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. At tama lang na bumalik siya, no? Bumalik siya sa KOGC, no? Tama lang na bumalik siya. Ano't ano man ay ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang kumilos ang kanyang kapangyarihan. Binabati po kita, mahal na kapatid na Apollo Kibuloy. Binabati kita. Maring iba, marahil yung iba ay samot-sari ang mga komento, no? Na ang iba natutuwa at alam ko ang iba ay hindi natutuwa. Pero para sa akin, binabati kita, mahal na kapatid na Kibuloy, sa iyong pagsuko, kusang sumuko, ibig sabihin, natalo mo pa rin si Satanas. Dahil, ang iyong pride ay iyong ibinaba, no? At hayaan mo, no? Hayaan mo. Walang imposible sa Panginoon, alam mo yan. At alam ko na yung iba, pag nagmiminsahe ako, I cannot please everybody. Alam ko yon. Ang yung iba, alam mo na, no? Meron at meron pa rin masasabi na hindi maganda yan. So, para sa akin, in my part, ano bang sinasabi ko sa inyo? No? Mismo na nga si dating Pangulong PRRD, di ba? Na sabi niya, takot siya sa mumo, no? Ayaw niya magstay doon sa Malacanang kasi may mumo. So, anong sabi ko? The mumo of Malacanang is pagala-gala lang. No? So, in a way, itong lahat na nangyayari sa atin ay proseso ito lahat. Proseso ito, no? Proseso ito lahat. At sa lahat ng mga negative na bagay ay it will make positive at magiging victory din natin itong lahat, no? Kahit sa mga nangyari kay kapatid na Kibuloy, yung iba marahil hindi naiintindihan, nauunawaan, but for me ay victory pa rin ng kapatid natin na Kibuloy yan para sa akin, no? At hayaan mo kapatid, no? Hayaan mo kapatid na Kibuloy, no? Kung ano ang kalooban ng kataas-taasan ay yun ang masusunod. Ang tao kahit anong pagpaplano, ang kaisa-isang alpha power omega pa rin ang masusunod at masusunod. Okay? Siya ang magtatakda at mapagyari sa lahat ng bagay. Ngunit, subalit datapwat, sana lagi ninyong unawain ang aking mga sinasabi, ang aking mga pinapaalala sa inyo. No? Dito sa atin, walang kapatid-kapatid, walang kadugo-kadugo, no? Pero wala pa man ang araw na ibinigay totally ang authority, no? Darating tayo dyan. So, mapalad ang ating mahal na kapatid na Kibuloy despite of everything. At maraming salamat sa iyo, kapatid, ano? At alam ko, no? Huwag ka mag-alala at mananaig at mananaig ang katotohanan. At sa ating ding mahal na presidente, maraming salamat po, mahal na presidente, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo that walang nakakarating ng arok ng kaisipan at kalooban ng ating Panginoon. Dahil ang ating mahal na PBBM, kahit anong bato sa kanya ng hindi magandang salita, ay never natin narinig yan gumanti sa inyo, no? Never gumanti yan. At para sa ating mahal na kapatid na General Torre, sir, binabati din po kita. Good job, no? Pero may hiling lang din sana ako sa sa ating pamahalaan, no? That itong mga kapatid natin na mga KOGC ay dalangin ko rin, ihingiin ko muna sa ating pamahalaan. Sasabihin na naman, sino na naman yan? Bakit na naman shikarawoto, oro, yes. Oh my God, hindi ko pala hibo ko.
Mamaya na po at medyo nag-vlog lang ako. Ayan. Ay, mga elemento na nagpapakita. Okay? So, binabati ko ang bawat isa sa inyo at hayaan nyo, no? Proseso ito, no? Proseso ito. Proseso lahat ito. Proseso lahat ito na linisin mo na ang mga dapat linisin, no? Para yung biyaya ng Panginoon ay handa na tayong tumanggap ng kanyang mga biyaya. So, kapatid na Apollo Kibuloy, binabati po kita, no? Hindi po niyo yan kabiguan yan. Para sa akin, ang iyong pagsuko ay sumisimbolo ng iyong pagkapanalo pa rin dahil napaglabanan mo ang iyong pride. At I know, no? Jesus is still in your heart, no? Alam ko, no, na ang espiritu ng kaliwanagan ay sumasa iyo. Okay? So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Sana aral ito ng lahat nating mga kapatid. Aral ito ng bawat isa, no? Tingnan ninyo, si mahal na kapatid na PBBM, no? Sa kabila ng lahat ng mga pagmumura sa kanya, wala tayong narinig sa kanyang gumanti siya. Itong nangyari kay kapatid na Kibuloy, although na ganun ang mga senaryo, ang takbo, ay hindi din natin hawak ang kaisipan niya at may mga bagay lang din na mga dapat isaalang-alang. So, itong mga nangyari sa atin ay simbolo ito, no, na maghahari talaga ang Panginoon sa atin. Ngunit, subalit datapwat, paalala ko lang kung ano yung tama, ang tama ay mali ang mali. So far, tingnan natin kung anong magagawa natin, no? Tingnan natin kung anong magagawa natin sa ating mahal na kapatid kapatid na Apollo Kibuloy, no? Tingnan na papaano po 'yan, bababa na rin ba si PBBM sa pwesto po? Kapatid Rando Rielen, mamaya sagutin kita diyan, ano? Katulad ng mga vlog ko, no? Ay si kapatid na PBBM ayan. So, nawawala tayo. Okay, nakita ko. Ano bang sinabi ko sa inyo sa vlog? No, itong kay kapatid na Kibuloy nangyari. Kusa siyang sumuko. Nangyari siya, 'di ba? Nangyari siya. No? Kaya sabi ko, hayaan ninyo at kusang lalabas 'yan. So, nangyari. 4 na elemento ng daigdig. Ngayon, yung tanong po ninyo kapatid na Rando Rielen, no? Kung bababa din siya, may mga plano pa ang Diyos, no? Katulad ng sinasabi ko, either the negative or positive, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang lahat ng may bigay ng kapahintulutan dyan. Nagbigay na rin ako ng aking mensahe that if ever na nandyan na, no? Na if ever na bumaba man ang ating kapatid na PBBM, ay hindi po nangangahulugan yan, nakabiguan din niya yan. Kung hindi, is katulad ng ating kapatid na Kibuloy, isa din po niyang kanyang malaking victory sa kanyang sarili. Pero, ngunit subalit datapwat, kahit kusa man ding bababa ang ating mahal na PBBM, kung, eto na, magandang balita to, kung siya naman ang i-appoint or pauupuin pa rin, wala tayong magagawa dyan, no? Binabati ko po kayong lahat. Para sa akin, sa side ni Kibuloy, sa side ni General Torre, sa side ng ating mahal na pamahalaan, para sa akin, simbolo ito ng ating katagumpayan. Bakit? Napaglabanan natin ang pride, napaglabanan natin yun kasi yun ang nagiging hindrance sa lahat, no? Pero, ngunit, subalit, datapwat sa pagkahuli ng sa pagsuko ng ating mahal na kapatid na Kibuloy, magiging daan sa pagbabago ng ating bayan na pinili ng pinaka-Diyos ng kaliwa. Oh my, shukarala hirala sunsuna irada, kuntili ihiyahayara kinay shuntuni iya sunsuna naikira.
tumindig ang balahibo ko, grabe. Sikra, siya. Ibig ko song sabihin doon, sa totoo lang, umaapaw ang aking kaligayahan. Alam nyo kung bakit? Baka hindi nyo po naunawaan ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Bagamat ganun ang mga senaryo na nangyayari, no? Ay sa nangyari kay kapatid na Kibuloy, magiging daan ito para ang mga bagay-bagay, no? May naiiyak ako, pasensya na kayo. Sa mga hindi nakakaunawa, bagamat ganon ang nangyaring senaryo, ganon ho talaga. Bawat misyon ay may sakripisyo. Okay? Sa nangyari sa ating kapatid na Kibuloy, baka hindi naunawaan ng iba. Magiging daan siya, magiging parte si Kibuloy para maiayos ang ating bansa sa lahat ng nangyari. Baka hindi lang ito naunawaan ng iba. Alam nyo kung bakit? Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Pero, ito yung sinasabi ko sa inyo. May mga bagay, ako personally, may mga bagay na masakit man sa akin. May mga bagay na masakit man sa akin, pero kung yun ang nakakabuti para sa ating lahat at hindi sa iilang tao, yun ang nararapat. God is justice. Kahit sa akin, every time na nagbabahagi ako sa inyo, alam ko I cannot please everybody. Itong nangyari sa ating kapatid na si Kibuloy, bilang nagbimisyon, sacrifice ang ating kapatid na Kibuloy para sa kaunawaan ng iba. Parte siya para itama paglilinis ng ating bansa, ng bayan ng pinili ng Diyos. Ang pinakamahirap sa isang tao, yung mahusgahan ka. Kung nagkamali man, kung may pagkakamali man ang ating kapatid na Kibuloy. Kaya, ako sinasabi ko sa inyo, I am not a perfect. I am not a perfect. Kahit sinasabi ko na purin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Recently lang,
yung mga nanglait sa akin. Ipagpatawad ninyo. Sinabi ko na sa inyo, di bali nang ako ang laitin ninyo. Di bali nang mula ulo hanggang paa. Pinapahiya ninyo ako in social media sa mga paratang ninyo sa akin. But never ang nagsugo sa akin. Dahil ang Diyos ay hindi nagkakamali. Ang punto ko dito, sa nangyari sa ating kapatid na Kibuloy, naway magiging daan ito ng bawat isa sa ating lahat. Mamulat sa lahat-lahat. Ang hirap sa tao, sa 10 daliri, nagkamali ka lang ng isa, yung 9 na daliri na yan na ginawa mo ay hindi na nakikita ng tao. Okay? Sa kanyang pagsuko, asahan ninyo may pagbabago sa ating bayan. Para sa kaunawaan ay malaki ang pagkakaroon ng pagbabago sa daan. Masakit man, magiging daan pa rin siya para yung ating bayan ay magiging maayos. Kung may pagkakamali man ang ating kapatid na Kibuloy, yung sinasabi kong na-overdose sa kapangyarihan, kung nagkamali man siya doon, maaaring na pagbulay-bulayan din niya ang kanyang sarili. Okay? Magiging daan ang lahat. Kaya, hayaan ninyo, alam ko yung iba nagtataas kayo ng kilay sa akin, pero ngunit sumalit na tapat. Gagawin ko rin ang abot ng aking makakaya ko anong may tutulong ko sa kanya. Mga tao na mapanghusga, hindi nyo lubos kilala ang tao para husgahan ninyo. Tinitingnan ko lang kayo. Ano ba ang sinabi ko sa inyo? Mula principal, mula interes at sukli, may maniningil. Asahan ninyo, hindi lang si Kibuloy, hindi lang siya, no? Hindi lang siya. Marami. At kahit ano pang lakas ninyo at gaano man kay karami, huwag niyong sukatin ang kapangyarihan ng Panginoon. Huwag niyong sukatin. Alam niyo kung bakit naiiyak ako? Maraming salamat sa inyong mga panalangin. Uulitin ko, maraming salamat sa inyong mga panalangin nating lahat. Dininig niya ang ating mga panalangin. Itong nangyayari na ito, kapatid na Kibuloy, binabati kita, no? Para sa iba, no? Sa mga hindi nakaunawa, nandun yung galit, nandun yung mga negatibo but in your heart, alam mo na hindi ka pabayaan ng Panginoon. 4 na elemento ng daigdig, elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Yoshe karahira la funa yara kada yiso na keishala haya la kusuko na iya chikara yiso suda ka na iya. Alam niyo yung bagyo na yan, isa pa yan, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ako mismo, kung yon ang paraan para ang tao, sa katigasan ng ulo, pero wag niyong kalimutan, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mahabagin. Wala siyang ibang gustong makita sa atin kung hindi sumuko tayo sa Panginoon, yun lang.
Dahil para sa akin, ang kusang paglabas ni Kibuloy, hindi siya sa tao sumuko. Sa Panginoon pa rin siya sumuko. Ha? Doon pa rin siya sumuko. Okay? Doon pa rin siya sumuko. Sa nangyari sa kanya, daan ito para linisin at dapat lilinisin. No? At kung yung mga tanong anong gagawin sa kanya, hayaan natin na ang Diyos, ang kanyang patnubay, ang kanyang patnubay ang masusunod. Kung ano yung tama, kung ano yung nakakabuti sa ating lahat, kahit masakit, gagawin natin yun. Kaya yung mga sinasabi ko sa inyo, yung mga sinasabi ko sa inyo na, yung sinasabi ko sa inyo, makakarinig ako ng mga dinidimunis, walang kalaban-laban lahat. Lahat din ng mga land grabber. Sinisigurado ko sa inyo yan, no? God is justice talaga. Pati yung mga land grabber na pinapalayas yung ating mga kababayan. Walang kalaban. At pati yung mga nasa korte na mga bayaran. 4 na elemento ng daigdig. Kumikilos yan. Anong sinabi ko sa inyong nakaraan? Lubos akong nagpasalamat sa ating mahal na presidente sa pamamagitan ng kuya. Naglalambing tayo na kung pwede, ito yung sa part ng San Fernando, La Union, no, na wag, na kung maaari, wag kasi gano'n ang sitwasyon. Kaya sa ating mahal na presidente, maraming salamat po, no? At, katulad na alam ito ni Kuya, maayos din tayo lahat, magiging maayos, pero may pakiusap din lahat po ako sa inyong lahat, sa lahat ng mga organisasyon, dahil sa mga accounts na yan, na mga release na yan, maraming buhay ang nasira. Ako na ang nakikiusap sa inyo. Wala tayong palalagpasin dito. Wala tayong palalagpasin dito. Yung mga organisasyon, pinaasa ninyo ang inyong mga kapwa. Pasensya na kayo kung bakit naging emotional ako. God is justice talaga. God is justice. Lubos lang ako magpapasalamat sa mga taong tumutulong sa akin. Yung dumating yung point na malapit na ako mabulag dahil binabantayan ko lang itong bagay para sa atin. Alam ko yung iba nagko-question sa dignidad ko, sa pagkatao ko. Hindi niyo alam eh, di ba? Kaya yung mga taong tumulong sa akin, maraming salamat. Bahagi kayo para sa kalaban ninyo. Bahagi kayo ng tagumpay. Uulitin ko, yung nangyari sa ating kapatid na Kibuloy, nakikiusap ako sa mga kapatid, wag lang magbatuhan ng hindi maganda. Wag lang magbatuhan. Wag lang magbatuhan. Pati doon, pinapaalalahanan ko kayo. Pati doon sa mga vlogger, na mga luklukan, ng mga bunganga, puro paninira. Ipagpatawad ninyo. Kailangan natin gagawin ang mga bagay-bagay. Mga land grabber,
Humanda kayo. Lahat ng mga opisyal na sangkot sa mga walang kahiyaan sa paglapastangan sa bayan ng pinili ng Diyos. Humanda kayo. Hindi man ako ang magiging kalaban nyo. Hindi ako. Wala akong kapangyarihan. Ordinaryong tao ako. Pero pinapaalalahanan ko kayo. Metro Maynila, may oras pa kayo. Makikiusap ako sa inyo. Kaysa naman kung mayroon ang nangyari tapos wala naman na ibang sisihin kundi ang Pangulo na naman, ang pamahalaan na naman. At para doon din sa mga politiko na sobra ang kurap as in, ano bang sinabi ko sa inyo? Lahat kayo. Nakalista kayong lahat. Pasensya na kayo kung very emotional ako. Kasi kailangan kong sana maramdaman ninyo. Naghanap kayo ng pagbabago. Pero yung mga taong nagsakripisyo para sa bayan ng pinili ng Diyos, hindi nga kayo marunong tumingin. Walang ibang ginawa ang ibang tao kundi humusga lang. Hayaan ninyo. Umpisa na yan. Yung problema ng China, yung sinasabing problema sa China sa atin, hindi natin kaaway ang China. Hindi natin kaaway ang Amerika. Wala tayong dapat ituring na kaaway sa mga bansa na yan. Wala. Magiging maayos din ang lahat. Ano? Kaya, sana sa mga kapatid na mga QOGC, ito yung sinasabi ko na ma-overcome din lahat yan. Hindi lang sa QOGC, malalagpasan din ang bawat isa, no? Pero, ngunit, subalit na tuwan. Kung mayroon dapat pananagutan sa batas, pananagutan sa batas. Nulit sa muli, binabati ko ang ating mahal na kapatid na Kibuloy, ang ating kapatid na General Torre, ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo. Binabati ko kayong lahat. Okay? At alam ko naman, no? That bawat isa sa mga nangyari ay mapulutan natin lahat ng aral. No? Sa lahat mga nangyari, mapulutan natin lahat ng aral. Bago ako magtatapos sa inyo, ito kasi, ito yung leadings na ibinigay kay Lady Min. Matatagpuan ito sa Efeso chapter 6, verse 10. Ito yung may pamagat ng mga sandatang kaloob ng Diyos. Uulitin ko, mga sandatang kaloob ng Diyos. Sinasabi dito, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Napakaliwanag. Number 12, sapagkat hindi tayo ang nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual, no?
ng kasamaan sa himpapawid. Number 15, kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. Ito na po yung mga nangyayari sa atin lahat. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, lagi kayong manalangin, hingiin ninyo ang karunungan, ang kaliwanagan sa Panginoon na hindi kayo madadaya. No? Dahil kahit mga lingkod ka pa ng Panginoon, just our kapatid na Kibuloy, pagdadaanan lahat yan. Okay? Sa number 15. Kaya, okay? Number 16. Number 15, kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakipaglaban sa pagdating ng araw ng sumalakay ang masama. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong lahat. Kaya't maging handa kayo. Ibigay sa inyo mga baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib sa baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, napakaliwanag niyan, na siyang pagpatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Number 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yung nagmensahe ako last na sinabi ko na lalabas din ng kusa ang ating mahal na kapatid na Kibuloy. No? Ano bang sinabi ko sa inyo? No? Na itong kapatid na ito, lalabas din yan. No? At ang kataas-taasan ang gagawa ng kapamaraanan. At pinapaalalahanan natin ang ating kapatid na sa kanyang pagsuko ay hindi nangangahulugan ng kanyang kabiguan. Kung hindi, ito pa rin ay sumisimbolo ng kanyang pagkapanalo dahil nalalabanan niya yung pride, no? Na paglabanan niya. Pag mapaglabanan niya lang ito, this is the sign of victory. Hindi lang sa bayan natin, kung hindi, sign of victory ito para sa buong sangkatauhan. Kung nauunawaan lang to ng iba. Okay? Number 18. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Number 19. Ipanalangin din ninyong kayo'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kung maipaghayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayoy nakabilanggo. Okay? So, napakabuti ng Panginoon. Maraming salamat sa kanyang pagbigay ng patnubay sa bersikulo na ito. Yung binasa ko ay Efeso chapter 6 verse 12 hanggang 20 ito. Ito ay may pamanggat mga sandatang kaloob ng Diyos. Nawa naunawaan ninyo ang mensahe na pinamimensahe. Lidimin kanoto is nothing. Lidimin kanoto ay walang magagawa kung hindi sa tulong at gabay at patnubay ng kataas-taasan. Mga kapatid, hindi dyan nagtatapos sa senaryo ng ating kapatid na Kibuloy ang paglilinis ng ating bayan.
our kapatid ay bahagi pa rin. Bahagi pa rin siya para kahit papaano ay malinis natin ang ating bayan. No, maraming mga pilosopo na imposible, alam mo yung puro pangungutya, pero huwag kayong mag-alala. Uulitin ko, nanawagan din ako sa mga organisasyon, no? Mga organisasyon na puro mga pera ang nalalaman nyo dyan, dahil sa mga accounts na yan, anuman ang kaloob at patnubay na ibibigay niya, na instruction na ibibigay niya, ang panukala ng Diyos ang masusunod, hindi po sa tao. Okay? Hindi po sa tao. Nawa, mga mahal kong kapatid, naramdaman ninyo ang mensahe sa gabing ito. Maliwanag ang sinabi sa Efeso chapter 6 verse 10 to 20. No? Ang mga sandatang kaloob sa atin ng Panginoon. Number 1, ito yung karunungan na nagmumula sa Kanya. Dahil ang karunungan na nagmumula sa Kanya ay higit pa sa 10 hari na magagawa. Higit pa sa salapi na magagawa at higit sa lahat, ito'y nagliligtas sa atin ng kapahamakan. Yung tungkol dito sa bagyo, kung ano ang kaloob ng Diyos ng kakayanan, no, ay gawin kung ano ang nararapat sa abot ng ating makakaya. No? Maari yung iba, magtaas na naman ng kilay. May imposible yan. Ang Diyos na gano'n. Alam niyo mga mahal kong kapatid, kaysa sige kayo husga, mas mabuti pang magsaliksik muna kayo bago kayo maghusga ng kapwa ninyo. No? Kay katulad ng sinasabi ko sa inyo, 2 Corinthians chapter 3, verse 5 to 7, no? Ang kautusan, no? Ang nagmumula sa kautusan ng spiritual, ito ay nagbibigay sa atin ng kaligtasan. No? Kaya mga mahal kong kapatid, asahan ninyo, mga kapatid ko, asahan ninyo, malaki ang pagbabago na takbo. No? Sabi ko nga sa inyo ano ba ang paalala ko sa inyo? Ano ba ang ginamit kong mga based on the Bible, no? Kasi yung iba sasabihin, napaka-imposible, ganito, ganyan. Puro kayo pangmungutya. Ay, ganito, ganyan. Pero alalahanin ninyo, di ba? Nung si Josaphat ay binigyan siya ng mensahe para lusubin yung isang kaharian. Nagtanong si Josaphat, ano po ba ang aking gagawin? Walang ibang instruction ang Panginoon sa kanya, kundi mag-ipon siya ng mga awit. So, just imagine, mga awit ang pinaipon ng Diyos kay Josaphat. Pero, ngunit, subalit, natapwat. No? Bakit niya natalo yung kaharian na yun? Bakit niya na-take over yung kaharian na yun? No? Sapagkat ang ginawa ng Diyos, yung mga sundalo doon, maging ang hari doon, binago niya ang kaisipan kaya hindi sila nagkakaintindihan. Kaya sila mismo nagpatayan. No? Hanggang sa napasok ito ni Josaphat. Ganyan kakapangyarihan ang ating kataas-taasan. Walang pinagkaiba sa ating senaryo. Walang pinagkaiba sa mga pangyayari ngayon. No? Walang pinagkaiba, mga mahal kong kapatid. Ang Diyos ang kumikilos, ang pinaka-Diyos ng kumikilos, kaya ipagpaumanhin. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, ako na po ang nakikiusap sa inyo. Di bali nang hamakin ninyo ako. No? Kung mayroon man kayong kapintasan na nakita sa akin, no? Kapintasan na nakita ninyo sa akin, ipagpaumanin po. Hindi po ako perfecto, pero ang nagsugo sa akin, perfecto po yan. No? Kasi kung hamak-hamakin ninyo ako, okay lang. Okay lang. No? Kasi kung mayroon man akong pagkakamali, sinisigurado ko, ang unang maglatigo sa akin ay ang nagsugo sa akin. Sinisigurado ko sa inyo yan. No? Tao lang po ako, hindi po ako perfecto. No? Alalahanin ninyo, ang disipulo ni Kristo, wala pong mga, puro po mga yun, may mga record pa nga yung iba. Diba?
Di ba? So, magandang gabi kay kapatid na Almagansan. Ingon pa jud ta na nabaliw na. Yes, kapatid, no? So, itong mga nangyayari sa atin, God is justice talaga, no? Kay Almagansan, tama jud ni Dimin, giwian ka pa, minamaliit ka pa, ayaw nila maniwala, katawan pa ka. Ibig sabihin, no? Giwian, yung parang ginagawa tapos pagtatawanan ka pa. Raymond Marzo, thank you so much po. Carolina Katungal, and God is good all the time. That all the time God is good. Why? Bakit? Ipagpaumanin niyo po ha, pero binabati ko. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, binabati ko na ang lahat ng nakatulong sa misyon. Binabati ko kayo. Ngayon pa lang, binabati ko na kayo. No? Kaya, huwag kayong magsawang gumawa ng mabuti, pero yung tinutulungan ninyo, siguraduhin ninyo na talagang nasa misyon ang mga pera na tinulong ninyo, hindi yung sa sariling bulsa lang, nagpakasasa, no? Ang Lidimin Kanuto sa mga bundok po yan, nakita nyo naman, wala ako sa mga mamahaling hotel, no? Na matapos itong contribute ang mga member, nandun sila, mga leader, nandoon sila sa mga mamahaling hotel, tapos yung kanilang mga member, mga gutom, no? Sorry ha, but this is the realidad, no? Almagansan, tama, Jude. So, maraming salamat kapatid. Raymond Marzo, kay Leonora Urbino, Leonora Paris, Josephine Dapon, Rando Rilin, Joe Villasor, purihin ang katastasang Panginoong Diyos, Espiritu Santo, makapangyarihan sa lahat. Magandang gabi po, Sister Lidimin. Sister, may awa ang Panginoong Diyos sa anak ng Panginoong Hesus Kristo. No? Maraming salamat, mga kapatid ko, na mga nagbibigay din ng inspiration, no? Kay Marlinda, no? Ayan, itong medyo nagsisignal ang aking paa, charot, ano kaya ang mayroon sa paa ko? Okay, Malu Gabaldom, thank you so much kapatid, no? Watching with you kapatid, thank you so much, no? Nagsisignal na yung aking paa. No? Baka lilipad na naman yung isa, tapos yung isa, may lilipad na naman, no? Sino ba yon? Sotero Sali, Marilyn, Baling Mangera Analin, thank you so much. Nini Plaza Nero, no? Kapatid, minsan ipagpaumanin mo, pag tumatawag ka, dinidecline ko talaga kasi ibig sabihin may kausap ako, no? Kay Robert Ballesteros, okay, sa US, alam natin ang nangyari din sa kanila, pero ngunit, subalit tatapat, huwag nating kalimutan ang nakapropesiya, no? Bagamat sabihin natin na that is the Babylon at talagang pinarusahan din talaga sila ng Panginoon. Hindi na ako nagsabi nito, ha? Biblically na ito, pero sana wag nating kalimutan, nakalagay din kasi sa Book of Prophecy na makakabangon din yan, no? Tatayo muli ang mula sa Iglo America. Tama ba yung ano ko? Nakapropesize po yan, okay? So, kay Robert Ballesteros, kay Ramon Pataksil, yes, kapatid Almagansan, God is justice. Kahit gaano pa kalaki kasalanan natin, kung hingi tayo ng tawad at magbago, patatawarin tayo. Yes, kapatid, thank you so much. Kay Ramon Pataksil, thank you so much, no? Kay Marlan Tag, sana maayos na ang lahat. Okay, hindi lang naman ako, no? Pati doon sa mga ibang kapatid, no? Sabi ko nga, na-appreciate ko yung ginagawa ng ating mga kapatid. Yun ang kanilang kapamaraanan, pero kung tutuusin talaga, wala yan sa system, yung ginagawa ng ibang nating mga kapatid na ganyan. But anyway, pinahintulutan pa rin ng katastasan, pero dumating na kasi yung point na meron nang nagsaway. Kaya sana, wag niyo akong mamasamain. Okay? So, kay Leonora Urbino, tama po, nakikita ng Diyos ng kaliwanagan na tayo ay matuto at magpakumbaba. Thank you so much. Almagansan, ang lahat ay luluhod sa Kanya. Yes, kapatid. Actually, nagpasalamat din ako kay Kuya Ilmar, no? Kagabi, isa din itong spiritual, galing siya sa ibang
tawag nito, galing siya sa ibang grupo na ng spiritual, at nagpasalamat po ako sa kanya, sa kanyang mga patnubay din, sa kanyang mga mentor, kahit yung iba, nagmi-mentor, maraming salamat po sa mga paalala niyo rin sa akin. Kaya sabi ko nga, salamat kuya, nagpasalamat ako kasi kailangan kong pag-isipan din, yung sinasabi mo, so thank you so much. Didimin Kanuto is nag-accept po ito. Pag may mga sinasabi kayo, pinag-iisipan ko rin po yan. Pinag-iisipan ko rin po yan. Pero, ngunit, subalit, datapat, pagdating kay Eduardo Miranda, Tatay Eduardo Miranda, parang awa mo na sa sarili mo. Yung sinabi ko na gawin mong trabaho mo, hindi po yun pag-utos sa'yo. Okay? Dahil yun po ang nararapat. At tigilan mo ang pagsigigkwan sa kuha. Naalala mo ba? Naalala mo ba yung sinabi mo sa akin? Kaya nagpakilala ka mang infinito di Diyos sa akin, di ba? So, syempre, sinagot lang kita. Tapos nagkaroon na tayo ng hindi pagkakaunawaan. So, ano mo sa akin? Nakisyo, ipasok mo, kunan mo ko, tanggalan mo ko ng hininga kung ano-ano mga sinabi mo, o ano bang sinabi ko. Deal! Challenge accepted. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ito po ako, Tatay Eduardo Miranda. Nakakapagpahayag pa kung ano ang utos sa akin. Nakapagbahagi pa. Kaya, lahat ng inano mo sa akin, pinapasa Diyos kita. At yung sinasabi mo tungkol sa kwintas ko, mga ito, yung sasabihin mo, wala pong kapangyarihan po ito. Mga kapatid ko, wala po itong kapangyarihan, ha? Itong mga na ito, wala po itong kapangyarihan. Ngunit, may kasaysayan. Sinabi ko ba sa inyo may mga kapangyarihan ito? This one, binigay din ito doon kila sa ni Lolo Tagliong, nung bumisita ako sa bundok, So, tigil-tigilan mo na ako, Eduardo Miranda, Sinasabi ko sa iyo, isa ka pa. Ako pa sa iyo, Tay, ayaan mo, total malapit na ang December. Iririgaluhan na lang kita ng suklay. Okay? Dahil kung gaano kagulo ang buhok mo, ganyan kagulo ang utak mo at pag-iisip mo, pati spiritual mo, sorry for the words, ganyan kakagulong utak mo. Tapos binaliktad mo pa ako na ako ng friend request. After nito ha, screenshot ko yung friend request mo sa akin. Kunwari ka pa dyan, Tatay Eduardo Miranda, matanda ka na. Ituwid mo na yung mga pagkakamali mo. Sinungaling ka rin naman Napakasinungaling mo kaya. Ituwid mo na, I'm here, purihin ang nagsugo, hindi mga sinugo. Last year, sinabihan mo ako, di ba? Na ipasok mo, tanggalan mo ko ng hininga, tapos sinabi mo pa na ito magbibigti sa akin, excuse me, Excuse me. Hindi ko kailangan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya lang ang may karapatan kumuha ng buhay, sa atin, Hindi ikaw. Hindi ikaw sasabihin mo, tinanggalan mo ito ng power. Natatawa ko sa sinasabi mo. Bakit? Sinabi ko bang may power ito? Pinag-initan mo pa yung kwintas ko. Ito na nga lang kwintas ko Kinwinto ko lang itong kwintas ko, Nawala ito ng 5 taon. Ang nagbigay sa akin nito, isang matanda na taga-Ifugao. Napadpad siya ng Pasig, humingi siya ng, guys, ito, totoo talaga ito, guys. Humingi siya ng tubig, ngayon, kasi tanghaling tapat yon, wala rin, tapos yung iba, kay madungis man yung matanda, na kunwari, nagbibinta, pero nakita ko ito wala din akong pera that time na yun, kaya may tinapay akong sobra, at saka pinabaunan ko ng 1.5 na tubig. Kaya sinabihan niya ako, maraming salamat anak, alam mo ba, ang tubig ay simbolo ng buhay, itong iba mong kapitbahay, mga madadamot ng tubig. Alam niyo, maniwala kayo sa akin sa hindi. Sunod-sunod ang patay sa amin. Kaya ang sabi ng iba, naku, kapatid, naku, Jazz, ikaw na ang susunod dyan. Sabi ko, ngumiti lang ako. Sabi ko, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang siyang masusunod. So, alam niyo, sa totoo lang, totoo itong nangyari. Huwag mong laitin ang mga gamit ko. Simpleng gamit lang yan. Pati gamit ko, pinagdidiskitahan mo, Eduardo Miranda. Ganyan ka ba talaga ka-desperado?
Mabuti pa si Kibuloy sa'yo, no? Sumuko sa Panginoon, ikaw, sus, ambot sa imo, no? Peace be with you po, no? Natatawa na lang ako sa'yo, Eduardo Miranda, nang gigilaiti ka talaga, tapos anong sabi mo? Kaya ko lang naman siya, inunoy, minumura kasi dahil mali-mali ang ginagawa. Kung concern ka, salamat. Pero hindi po concern ang ginagawa ninyo sa akin, hindi po. Actually po, ako po, concern din po ako sa inyo. Kung sasabihin mo na, kaya ako lang naman siya inano, kasi ganito, ganyan, mali ang ginagawa. Una-una, nilait yung Amerika. Tapos ngayon, kakape, hindi ko po nilait ang Amerika. No? Kung ano lang po yung tama, yun ang tama. Kung anong mali. Ngayon, kung nagkamali man ng Amerika, ngayon, dahil sa nangyari sa kanila, nagpakita na rin ng kababaan ng loob. Book of Kawikaan, wag mong ikakatuwa ang ikakabagsak ng iyong kaaway, sapagkat sa halip na paparusahan sila ng Diyos, baka hindi na sila parusahan, kundi ikaw. Na, bantay ka. Nagabasa po baya ka ng Biblia, no? No, tapos makalait ka, wagas, pasaway ka rin dyan. Mabuti pa si Kibuloy, sumuko sa Panginoon. No? Ikaw, ewan ko lang sa'yo kung kailan ka susuko. No? Maawa ka sa sarili mo, tanda-tanda mo na, sinungaling ka pa. Bud ka talaga ng kasinungalingan. Pastilan, Ginoo. No? Pero hayaan mo, makikita pa rin naman tayo sa dulo eh. Always remember, Lidimin Kanuto ay galing ito sa bloodline of the Lion King. No? Nagmumula ito sa bloodline of the Lion King. Sorry, Tatay Eduardo Miranda. No? Sorry ha, pero sa totoo lang, mas naawa ako sa iyo eh. No? Mas naawa ako sa kung gaano kagulo yung buhok mo, ganyan kagulo ang utak mo. Pastilan, Ginoo. No? So, mga mahal kong kapatid, para sa iba dyan, kaya uulitin ko, lahat po ng nakatulong sa misyon, no? Mula nung nasa Maynila pa ako, hanggang dito, ayaw kong magsalita ng pasobra. Pero ang masasabi ko lang sa lahat ng tumulong, kahit yung sa mga paludlod lang na yan, marami pong salamat sa inyo. Ang akin lang masasabi, binabati ko po kayo. No? Dahil tutulungan nga natin ang mga taong hindi nakatulong sa akin, kayo pa na mga nakatulong sa akin. No? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ibig sabihin, patuloy lang kayong gumawa ng mabuti dahil ang Panginoon bibigyan tayo ng reward. Ha? Abangan nyo yan. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Ang biyaya ng kataas-taasan, siksik, liglig o maapaw. Ngunit subalit na tapat, kailangan makita ng Diyos sa ating mga sarili yung disiplina natin. Higit sa lahat, ano bang sinabi ko? Lahat tayo ay luluhod sa Kanya. Okay? Kaya mga mahal kong kapatid, no? Maraming salamat talaga sa inyo. No? Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibang bansa, maraming salamat po sa inyo, sa inyong mga mensahe rin sa akin, no? Kasi I swear, no? I promise, no? I admit myself, meron din talagang pagkakataon na yung mapanghinaan ka, pero nagpasalamat po ako sa mga panalangin ninyo, nagpasalamat po ako sa mga tao na sa kabila ng lahat, no? Ay lalo na yung time na down ako, no? Ay nandyan yung mga kaibigan na ito. Alam ko kung sino-sino kayo, no? Kahit sa palod-lod lang na yan, no? Ay malayo ang narating. Kahit yung palod-lod na only 20. Alam nyo, ang response ko sa mga pagganyan-ganyan, binabati ko po kayo. Yun lang ang masasabi ko. No? Binabati ko po kayo. Hello kay Bunso, no? Sa kapatid ko, the real Bunso girl, no? The real Bunso girl. I miss you so much and I love you. Okay? So, maraming salamat din, no? Basta walang sawang pasasalamat.
Mga kapatid, kahit ano man ang inyong mga pananampalataya, no? Sikapin din natin ng bawat isa sa atin, manatili tayo na may takot sa Panginoon. Okay? Kasi pag may takot tayo sa Panginoon, sa isip pa lang, sa salita, lalo na sa gawa, takot na tayong gumawa. Okay? So, we are not perfect. Lady Min, dumaan din po ito kumbaga kay Mama Miriam. Hello nga pala kay Mama Miriam. Mama Miriam, sa ina poong bato, hindi ko po kayo nakalimutan, okay? Someday, somehow, mga kapatid ko, babalik ako para sa inyo. Okay? Makakahaon din tayo lahat-lahat. Ma-overcome din natin lahat-lahat. No? Maraming salamat sa inyo. Mama Mariam, thank you so much din po sa mga pangalan niyo sa akin. I love you so much din po, Mama Mariam, ng ina poong bato. Mahal ko po kayong lahat dyan. No? May mga bagay na ito yung sinasabi ko that ang tao, kahit anong pagpaplano, siya pa rin ang masusunod ko anong kalooban niya. Maraming salamat din sa iba't ibang grupo ng mga espiritual. Maraming salamat. Kailangan ko mention ito kay kahit kay Bishop Joseph Abadjano. Bishop, go lang. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Patuloy lang, no? Maraming salamat kila Jidailan Kuisan, tama ba? Maraming salamat sa inyong lahat, no? Mga spiritual group. Maraming salamat, no? Kaya sabi ko, lahat ng ito siya ang nag-program sa ating lahat. To? Ulit sa muli, yung binasa natin, Efeso chapter 6 verse 10 to 20. No? Basahin nyo dyan kung may mga Bible kayo dyan. Okay? So, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat po, mga mahal kong kapatid. No? Maraming salamat po sa inyo. Have a blessed divine hope sa ating lahat. Emmanuel, God is with us, the blessed Redeemer, the living Word. Ayan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Walang hanggang pasasalamat. Akin siyang dinadakila, nilululhati. Pinasasalamatan ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Isang mapagpalang, magandang gabi po sa inyong lahat.